Tapos isang pamilya, ilan ang ano? Isang pamilya, lalo ilang yung mga sasakyan? mayaman. Oo. Sabi mo ng 3, 4 ang sasakyan. O 4 yung anak, 4 din ang sasakyan. Kaya nga kahit sa subdivision, pag nakakapagdatid kami sa loob, pati kalsada nila, may sasakyan na. Ang hirap na. Kaya ano na wala ka nang yung batas na no parking, no vehicle policy, wala na yan. Hindi na rin magawa. Oo. Gusto kumita ng salesman. Benta Sir, ng benta. picture natin yung kapitbahay mong may parking. Oo. Yun na lang ang ipa-approve natin dito para ma-release na yung sasakyan mo. Siyempre, para may commission siya. Oo. Tinuruan niya pa yung tao. Gagawa na lang ng paraan. Ako naman na mayaman, ibenta ko ng 3/4 price yung sasakyan ko. Magpalit ako ng bago. Wala akong sakit ng ulo sa maintenance. Kaya nga. Hindi mo yung bibili, hindi na kailangan magpa-approve sa bangko. Ganun pero kung i-approve din nila yung batas na every 10 years palit ng sasakyan, pag hindi nagkanda ubos yan, wag mo lang. Bakit ngayon hindi ba every 10 years? Wala. Walang batas na ganun. Makita mo nga yung sasakyan niya tumatakbo 50 years ago na. Buhay pa rin, tumatakbo pa rin. Sabi nga po ng Amerikano, napakagaling daw ng mga mekaniko natin. Bakit? Napapatakbo 50 years ago na, napapatakbo pa 19 kopong-kopong pa yung sasakyan. Sa kanila nga, display na lang Napapatakbo pa Magaling tayong mga Pinoy sa mga ganyan. Ang galing ang Pinoy, kukuha nung makina ron sa bago, isasalpak sa lumang kaha. Di okay na. Iko-convert nila, okay na. Ganun ang Pilipino right hand drive yung sasakyan. Oo. Pagdating sa Pilipinas, left hand drive. Nalilipat na. Napapalit nila? Napapalit nila. Yung imported sa abroad, pagdating dito, nalilipat nagiging nila. local. Left hand drive na. Kaya magaling ang mga mekaniko ng Pilipino, lahat nagagawa ng paraan. Sa ibang bansa kasi, pag, hindi pwede, hindi yan. Huwag yan. Wala na. Pagka sinabi, hindi po pwede yan. Palit ka nung dapat ganyan. Yung Pilipino, hindi. Sige, kaya yan. Kaya. Bilib sila sa Pilipino Matyaga. Matyaga. So kayo mga taxi driver, affected din kayo dito sa ganitong sobrang traffic? Sobrang affected kami. Kaya yung iba hindi nyo masisi kung bakit nangungontrata Kasi nga tulad niyan, bago mag-pandemic, magkano litro ng gasolina? 30 pesos. 32, 35, pinakamahal. After pandemic, nagtaasan ng gasolina. Nagtaas ang pamasahe ng bus. Nagtaas pamasahe tricycle. Ang jeep, ang MRT, sabay-sabay naman ang lahat yan. toll pinagtaas. Ang metro ng taxi hindi po tumataas. Bakit? Flag down. Ewan ko sa mga yan. Ba't hindi, akala ko ba sabay-sabay yan mga yan? Hindi, yan nga ang problema Kasi ang taxi walang boses. Hindi katulad ng jeepney. Marami silang samahan. Dito kanya-kanya Ba't walang asosasyon ng taxi? Wala po. Dapat meron din kayo para may boses. Yung sinasabi nila na plus 5 pesos, dapat 45. Sabi ng LTFRB, LTO, dalhin mo yung unit mo doon sa LTO, pakalibrate mo yung metro, magbayad ka 500. Ako naman na taxi driver, sabi ng operator ko, taxi mo yan ikaw bumibiyahe niyan, dalhin mo doon. Ikaw magbayad. Kaya gano'n. Di ba? Siyempre hindi ka na Kaya nga ako bumibiyahe para kumita sa pamilya ko, tapos babawasan ng 500. Kaya nga. Kaya pagka nauhuli kami, anak ko, kahit umiyak kami sa harapan ng maninikit, wag lang kami matikitan. Totoo po yan. Hirap. Lahat ng pakiusap, drama, gagawin namin talaga. Magkano pinakamababang huli? 500. Yung simpleng disregarding traffic sign, kahit sabihin mong city ordinance lang, 500. Pagka MMDA LTO nakahuli, 1,000, 1,500. Laki din Laki talaga, sobra. Uso pa rin ba yung mga pulis na nanguhuli kahit walang violation? Yung parang sabi niya mga buhaya. Meron pa rin. Meron pa rin. Enforcer, ganun din. Ganun din. Sasabihin may CCTV dito, halika doon ka magpaliwanag, doon ka mag-ano. Sasabihin sa'yo una, ano yun? Pero baka pwede pag-usapan na paano naman ako? Pagbibigyan kita, ganun ang ano nila Bigyan mo 100. Okay na yun. Teka lang, andun yung happy ko Meron pa additional. Ang violation mo, babasahan ka. Ang violation mo, 1,500. Ganyan. Habulin mo ngayon, bigyan mo 200. Kulang to, ilan kami dyan? Ang hirap pala Abot ka ng 500, laki ng ngiti.
Masaya na sila doon. Pero yung 500, maghapon namin pinaghirapan yun. Kaya kurap pa rin eh. Kahit sa maliit na ano, may kurap pa rin eh. Nabawasan ng malaki ang pasahero ng taxi mula nung nagkaroon ng motorcycle taxi. Oh. Ay, oo, yung mga habal-habal. Parang katulad nyo po, kung wala kayong maraming bitbit, baka Ay, nagmotor syempre, din kayo. nagmotor na rin ako. Dahil matraffic. Oo, gusto yun mo magpaapura. ang isang dahilan. Pero ano po ba yan? May mga license din yung mga habal-habal na yan? Ang problema po, ganito, yung mga motorcycle taxi, nagkakapera yung senator na nagpapasa ng batas dyan sa Senado. Ganon. Nakaroon sila ng pera dyan doon sa joyride operators, move it operators, Oh. angkas operators, pero sa totoo lang ang disgrasya. Tulad nung may na-disgrasya sa Quezon City, hindi nyo naman nakita rito sa Makati. Oh. May na-disgrasya sa Roas Boulevard, hindi nyo naman nakita rito. Pero karamihan nung na-disgrasya dyan sa motor. Yung iba nag-bedridden, nabalian ng buto. Sinong nag-aano nun? Yung company ng motor? Eh paano pang wala pambayad? Sa mga Tulad nung aksidente? naisakay ko po, binangga daw yung motor ng angkas. May nakaangkas na call center na babae. Nasakay ko yung boyfriend niya, yung lalaki. Oo. Fiancé, kasi malapit na sila ikasal na nangyari. Kaya nga. Hanggang sa na udlot yung kasal nila. Yung babae, nabasag yung spinal at saka yung dugtungan ng dalawang hita. Di So nag-bedridden. sino mag-aano nun? Yung company? Ang sabi nung angkas, humingi sila ng tulong sa angkas. Oo. At sagot sa kanila, magbibigay kami ng tulong. Oo, pero yung 1 milyon na sinasabi dyan sa insurance, kapag may namatay na rider o kaya passenger. Oh. O yung ganong accident, ang sabi ni angkas, singilin mo yung nakabangga sa'yo. Ang habulin nyo yung nakabangga sa inyo. Kasi siya ang dapat na may liability dyan. Oh. Eh kamusta ka na, hindi mo naman nag-areglo lang kayo, wala namang pinirmahan. Walang ebidensya. Kasi walang Kahit sabi record. mong may ebidensya, hindi mo makontak, sasampa ka ng kaso, abalang malaki. Kaya Wala ka mang pera pambayad ng attorney. Oo, kailangan din ng lawyer. Ganun eh. So walang may tutulong yung angkas? Yun nga po ang sabi nila, sabi ng lalaki, may itutulong daw sila pero hindi daw abot ng 1 milyon na sinasabi na yun nga yung insurance. Yung insurance na 1 milyon kapag may namatay. Pag may namatay. So yung tulong, sa ano lang, parang kung magkano lang yung kaya Magkano nilang lang ibigay kaya. sa ganong accident. Oo. Oo. Hindi lahat, sabi. Kaya yung mga motor-motor, di ba, parang risky din yan yung mga angkas. Delikado motor po na yan. talaga. Ako tulad ko, nagmumotor ako. Oo. Unang-una hindi nila pinayagan dapat yung helmet na half face. Bakit? Oo. Kasi ako nung na-accident ako, ang bagal lang ng takbo ko ha. Half face ka Lumipad lang. ako sa motor ko, kaya lang naka full face ako. Na although nakaangat yung visor, naka full face ako. Bumagsak ako sa semento, ito unang Yung tumama. panga. Buti, naka full face ako. Kung half lang Basag yan. yung ganito ko. Eh yung Wala. ginagamit ng motorcycle taxi, half face lang eh. Oo. Eh paano kung mangyari sa kanila yung ganon? Yun ay kamamatay nila. Sabi nga sa akin ng doktor, oh, napakaswerte mo, yan lang inabot mo. Oo. Buti naka full face ka, kung hindi, basag yung mukha mo, basag yung panga mo, manghihiram ka ng panga sa aso. Yan ang sinabi ng doktor eh. Dapat talaga full face ang helmet. Dapat may regulasyon yun. De, huli ng pulis pag naka-half face lang. Dapat, lalo pag motorcycle taxi, ang katwiran Oo. naman nung operator niyan, mainit nga eh. Sa bagay, yun nga rin ang ano ng mga pasahero. Mainit, kaya dapat half face Kaya lang mas parang gusto ginawa. nila yung half face. Eh yung accident, paano kung umabot sa ganon? Kaya nga. Oh. Eh, ang accident, hindi mo alam talaga Talaga, kailan nangyayari. hindi mo kailan tatama yan. So, Kailan anytime mangyayari. dapat meron kang Aantayin safety. pa ba nila no may mamatay dyan? Oo, bago magkaroon ng regulasyon na gano'n. Kaya kung nag-aangkas-angkas po kayo, pag mabilis, lalo pag ganun-ganon ng rider, Oo, wala sa paliko-liko, ingat. di ba? Sa mga Pagsabihan nyo, nakatao. kuya, wag naman ganyan, mamamatay tayo parehas. Gusto mo, ikaw na lang. Pagsabihan nyo. Sa ibang bansa po, ang motor nasa isang linya, may linya sila May para sa linya. motor. At Dito saka sa atin hindi yan- wala. Hindi yan ginagawang taxi. Opo. Kasi dalawa lang gulong yan eh. Kahit ano pang sabihin mo, konting pagkakamali ng rider, may masagasaan pa to na maliit yan, Oo, titilapon ano ng yan. angkas. Kaya hindi safe sa mga pasahero. Oo. Karamihan po ng accident ha, yung angkas ang malala, yung rider hindi eh.
Oo, kasi siya yung nasa Bakit kasi inapprovean yan? Eh di ba, kailan ba nagsimula yan noon? Wala naman tayong ganyan. Nung ano po, nung nagka-traffic. pandemic, doon lalo yan pandemic. naglarga eh. Kaya nagdamihan na ngayon ng Opo. motor. Tsaka nung bago mag-pandemic, malala na yung traffic, lalo sa EDSA. Lalo pag Biyernes, Sabado, tukod lagi yan. Oo, yan pinakaano eh. Doon nag-umpisa yon totally. Kailan po kasi sa katulad sa Vietnam, motorcycle naman ang mga ano nila, ang mas marami motorcycle din doon. Pero hindi ba? nila ginawang taxi yon. Ay, hindi. Oo, kanya-kanya pa rin. Kanya-kanya. Walang ginawang, kahit anong bansa, walang ginawang motorcycle taxi. Dito lang yan, kalokohan. Dito lang na-approve na gano'n. Para kumita yung Para kumita yung nag-approve ng batas niyan. In-approve niya yung batas dahil siya gagawa ng company. Oo. Kasama siya dyan sa tulad ng Angkas. Joyride. Oo. Tingnan mo itong may hawak ng taxi. Oo. Siya yung president nung sama ng taxi, nung operator nito. Pero siya rin yung nag-approve ng batas na gawing motorcycle taxi ang Angkas. Oo. Ang Joyride. Pero nagkakaroon siya ron. Meron siya shares doon. May share siya doon. Kasi taxi naman, bahala kayo dyan. Diskarte dyan, diskarte kayo. Ganun ang nila. Nakita nyo, ang taxi driver, ang ginagawa na lang. Baka naman pwede yung ganito, ganyan. Kontrata. Kaya nga. Kaya hindi nyo rin po masisi. Siyempre, kami na naghahanap buhay. Alam nga naman na, imbis na kumita kami, nag-aabono kami lagi ng boundary. Oo. Kasi hindi nyo minsan naaabot ang boundary. Totoo po, totoo. Kasi nga yung iba, imbis na mag-taxi, maghabal-habal o Yes, ma'am, dahil nga sa traffic. Mas mura pa yata eh. Yes. Hindi po. Pareho din. Sabi po nung naging pasahero ko na nagmumotor, yung mula dun sa sinakyan nyo hanggang dun sa bababaan nyo, pag walang traffic, kung magkano yung bayad nun, ganun din sa motorcycle. Oh. Ganun ang computation niya. Pares lang din ng taxi. Ang rate niya. Kaya lang ang taxi, kaya lumalaki dahil pag natatraffic. Oo, kasi hindi per yung minute, motor, pumapatak yung 2 piso eh. kasi yung motor nakakasiksik kung saan-saan, kaya mas mabilis. Kaya mabilis sila. Kaya lang, yung safety, yung accident, hindi mo alam. Masabi. Minsan lang yun sa buhay. Ako isang beses lang po ako nag-try niyan, ayaw ko na. Lalo na senior na po kita ako. Kita nyo, experience nyo. Opo, yan po yung sinasabi ko. Para bang aatakihin ka sa puso. Kasi yung rider, ganitong mindset niyan eh. Motorcycle taxi ako, syempre gusto ko kumita. Pakialam ko sa'yo, bahala ka dyan. Ganun Siksik, kahit may truck na ganyan. Kahit na sinabihan nyo, kuya ingat ka naman. Tuloy-tuloy pa rin yan kasi nag-aapol siya ng kita. Yun, hinahabol niyang kaya mabilis sila rin magpaano. Hinahabol niya kumita. At saka kahit mga truck na ganyan, sumisiksik sila yun ang nakakatakot yan. At minsan natatakot ako sa truck dahil syempre wala akong di ba? May mga blind spot ang truck, kahit nga kotse may blind spot eh. Nagugulat kami bigla, may motor pala ron. Talaga? Lalo Hindi nyo nakikita yon? Opo, lalo ang truck. Ang truck lalo na dahil ang truck ang laki Tsaka ang nakakainis sa mga motor, wala silang pakialam sa kapwa nila driver na nasa kalsada. Basta ang katwiran nila, nasa unahan mo ako, nasagi mo ako, kasalanan mo. Ganun eh. Parang silang hari din. Yes ma'am, mapapansin mo yan, pag paliko na kami, ganyan po, kahit sinong sasakyan, paliko na, hahabulin nila, diretso lang naman. Wala silang pakialam. Kaya nakadagdag din sa traffic yung mga motor. motor. Nakakadagdag sila sa traffic. Yung inis ng tao, kasi matraffic na nga, ganun-ganun pa sila. Saka yung driver, di ba minsan nakakatakot dahil bigla na lang parang susulpot sa mo dahil sumisiksik nga siya eh. Ano pa yan, mga ano pa sila, akala mo, kung sino, mga siga. May nakita ako na traffic kami noon eh, nasa unahan ng stoplight yung matanda na eh, taxi driver. Nakita ko nagtalo sila kasi dito galing yung motor. Tapos ginit-git niya na gano'n, syempre magagalit yung taxi driver dahil pag tinamaan ka ng harapan ng taxi, kasalanan pa ng driver. Umabante ulit yung taxi, sinabihan yung rider. Huwag ka naman ganyan, ano ko yung pagkatalo nila eh. Hindi nagbukas ako ng pintana eh. Nagalit ngayon tong motorcycle, sinipa yung pinto ng taxi. Sakto nag-go na, di sipat yung motor, dinabol nung taxi. Pagbaba ng driver po siya, nakita ko matanda na. Sabi ko, tarantado talaga yung mga motorcycle na to. Iling-iling na lang yung driver. Sa bagay, mostly naman ang nagmumotor medyo bata-bata, di ba? Ay, totoo. Kasi hindi naman magmumotor ang matatanda eh.
Kaya karamihan na Meron din pa ilan-ilan, pero wala na, hindi na karamihan makasabay. mga kabataan eh. Mga kabataan. Yung mga may edad na, hindi sila makasabay sa sobrang init. Paano ma-check kung may lisensya yan, mga yan? Sa pa yan. Yung iba, katwiran. Basta may uniform, may helmet. Di ba? Yung iba, ginagawa rin pang yung hold up yung ganyan. Naka-ano kasi sila eh, naka-ano yung... Naka-uniform, naka-helmet. Pag ibinaba ka sa isang gilid, wala na. Nood kayo ng tulpo, may mga reklamo sa ganyan. Kaya nga eh. Meron yung muntik ni rape. Oo, pag maganda, natipuhan. Ako. Oo, natipo. May pasahero na nagreklamo dyan kay tulpo eh. Nakainom daw siya, nag-book. Ngayon, Oo. sinakay nung rider. Oo. Joyride eh. Oo. Sabi ng babae, kuya, saan na ba tayo? Bakit isasama mo ko dinala? Iloob na daw ng subdivision. Iba na. Around dyan sa loob din ng Pasig. Ibang lugar na hindi pinagdalhan. Ah. Tapos binaba daw siya, tinulak siya ron sa damuhan. Oo. Dahil sa kalasingan, pagmulat daw ng mata niya, nakaubad na yung short pants niya. Na-rape din siya o ano naman, hindi naman. Muntik lang, kasi Muntik. yung rider nag-ubad na ng pants. O tapos, Saktong may dumaan daw na mag-asawa, nagsisigaw ngayon to si babae. abutin na lang. Oo. Tumakbo daw bigla yung rider, pero bago daw ginawa yon, binuksan mo na yung bag ng babae, kinuha yung cellphone, kinuha yung wallet. Ninakawan pa siya. Opo. Kasi wala kang laban kung saan ka dalhin eh. Dahil, kaya nga paano kami magiging trusted talaga sa mga yan? Dahil, di ba, paano kung saan ka dalhin? Matitrace naman yun dahil nasa company sila, di ba? Opo, tsaka yung yung booking, doon mo yan matitrace. Hindi, minsan walang booking eh. Dahil minsan pag naglalakad kaming ganyan, may magtatanong eh. Di ba yung mga nakaparada lang? Angkas po, ganyan. Angkas po. O so paano mo ano yun? Yun ang problema kapag hindi nakabook. Talaga sa palaran, ano? Oo, sa palaran. Tulad kanina, galing ako ng Pitex, akala ko maraming pasahero doon. Oh. Pumila akong tagal bago ako nakaalis. Bumuhos pa yung lakas ng ulan, sabi ko umulan, maraming pasahero doon. Wala Wala. pa rin! Nag-commute pa rin sila. Hindi ko alam kung paano nangyari na. Sabi ko parang ang tagal dahil ba Biyernes, puro paluwas ng Metro Manila pasahero. Oo. Walang galing sa labas na papasok ng Metro Manila. Ang tagal bago ako nakalis. Tapos yung mga nangungontrata, pag hindi pumayag pasahero, hindi sasakay yung pasahero, aalis yung taxi, ikot, babalik ulit. Oo. Sabi ko, ganun pala yung style dito. Matagal din ano pag pumipila kayo? Nakakaubos ng oras. Minsan makawalan ka na ng gana dahil mawawala yung momentum ng gana mo sa Oo. biyahe, sa pagmamaneho. Oo. Saka na naman ulit pupunta, matraffic, Biyernes, mga ganun Kaya. Tulad yan, nung sinabi nyo kanina sa Kanyogan, iniisip Oo. ko, saan kaya may pasahero nito? Pasig Palengke. Oo. Sa ano? Kasi kung galing doon, sa Kanyogan, biglang liko. lalabas ako ng C5, matraffic ang C5 Kaya lalo nga. Biyernes. Oo. Kaya iniisip ko, baka doon sa meron. Dyan sa Pasig Palengke. Ganyan. Palengke. Yan. Kundi babaybayin ko naman yung si Raimundo, papunta na naman ng Rosario. ng, Tramo. Wala Rosario, pasahero. kaya dito BGC. Kasi Oo. BGC talaga maraming pasahero eh. Oo, kasi yung mga ano nandyan eh. Hindi siya katulad nung ibang lugar na may umiikot na jeep. Kaya talaga Sa loob ng taxi. BGC walang umiikot na jeep eh. Oo. Kaya yung mga tao dyan puro taxi. Kaya market. Nababasa ko nga dun sa group chat Oo. Pagka metro na lang ang taxi, wala na, hindi na kaya bumuhay ng pamilya sa dami ng kalaban. Kaya nga, kayo kalaban May nyo na yung angkas. angkas eh. May joyride, Yung Grab. may grab car. Oo. Eh ako, may grab taxi ako eh, kaya Pwede hindi ka ko siya tawag. masyadong nararamdaman kasi kahit papaano, Natatawagan ka rin pag sa opo, Grab. napapasukan ako ng booking. Oo. May grab din na, may joyride din ako. Oo. Napapasukan din ako ng booking pagka minsan. Parang Pero pag na po talaga ganoon, tulad ng dati. hindi buo yung sayo kasi nakapasok ka sa Grab, meron din May, commission doon, di ba? commission si Grab. Yung 59 na booking fee, naghahati kami doon. Naghahati pa kayo doon. Opo. Pero siyempre, sila booking lang, kayo gasolina at energy. Yun na nga po eh. Kaya pag nakakancel lang kami, lungkot na lungkot talaga kami. Hindi
kayo nun. Oo. Sa kanila, serbisyong ganun, pero sa inyo, mas malaki dahil pati gasolina, yung oras. Kami namumuhunan sa gasolina, oras. Bakit ganun ang hati? Dapat 60-40? Dapat nga lang Bakit 50-50? Dapat 30-70 o kaya 60-40. Kaya nga, bakit kaya 50-50? Ano naman yun? Hindi ko rin alam sa kanila. May na-discovery pa ako kasi may pasahero nagsabi sa akin nag-book daw siya ng Grab taxi, Grab Pay yung ginamit niya. Nagulat siya, may kaltas na siya agad. Pagpasok niya sa taxi, tinanong niya. Kasi nung naisakay ko siya, nagtanong din siya sa akin Sabi niya, kuya, magkano yung booking ko sa'yo? Sabi ko, sir, mamaya po pagbaba ninyo kasi may metro ko pa. Metro plus booking fee na 59. Ba't ganun? Sabi niya. Kinaltas na kagad sa akin ni Grab. Sabi ko, sir, mamaya tingnan ko kung ano. Kasi yung biyahe, yung booking namin, nagdepende yan sa traffic. Sabi niya, kasi yung unang sinakyan ko, nakita ko 269.60 lang yung ano niya, or almost 270 yung pinasok niya ron sa kanya. Samantalang 360, 380 yung ano, yung kinaltas sa akin sa ano ko, account ko. Nakakonect ito sa ATM ko. Sabi niya, ba't ganun? Lugi kayo kasi kayo ang nagtrabaho, kayo ang namumuhunan. Sila commission lang, tapos ang laki ng kaltas nila sa Grab. Kaya nga, wala pa silang ano. Sabi niya, sir, tingnan natin. Kasi ang ano niya, 260 hanggang 360. Ay, nakaltas na ako yung booking ko sa'yo kasi naka-Grab Pay din. Ganun po ba, sir? Sabi sa akin ng pasero, habulin mo na lang kung magkano yung kinaltas sa akin, yun ang ilagay mo dyan sa ano mo, account mo. Kasi kinaltasan na ako Sabi nung pasahero. Sabi nung may nangyayari pala na gano'n. Sabi ko, ako nga po, nagulat ako sa joyride ko Napasukan ako ng booking, kinancel ko, di ko naman kinuha, di naman ako nagbiyahe. Pero binawasan? Nabawasan yung ano ko kasi meron kaming wallet na tinatawag. Andoon yung commission nila kinakaltas. So pag kinancel, binabawasan din kayo ng ano? Yes, ma'am. Ganon? Hindi na nga kayo na serbisyuhan? Ay, hindi na nga kayo na ano? Commission nila. Sabi ko, ba't gano'n? Kaya nga, hindi naman natuloy. Kay Joyride, dinano ko tinanong ko doon sa group chat kasi meron group chat na Telegram. Doon na nakikita nung admin, nakikita nung kapwa ko Joyride driver. Tinanong ko, sabi ko, ba't gano'n? Kinaltasan ako ng commission. Kinancel ko naman yung booking kasi nga hindi ko siya mapipick up. Isa pa, may sakay na ako nung napasukan ako ng booking. Tsaka naka-off naman yung apps ko, but may pumasok pa rin. Kinaltasan ako. Dapat ba pag gano'n, kakaltasan pa rin ako ng komisyon? Sabi sa akin, hindi. Sino ko? Sabi ko, sino kumukuha nun? Yung admin, ginanong ko ulit. Pati yung ano, yung IT. Sino? Yung IT, ginanong ko. Tinawagan ako, pinagalitan ako. Bakit sa group chat ka nagtatanong ng ganyan? Nabisto tuloy. Sabi ko, sir, totoo naman, real talk lang. O sige, ano ebidensya mo? Sabi sa akin. Sabi ko, sir, anong ebidensya ang may bibigay ko? Nangyayari madalas yun kapag biglaan may pumapasok ng booking. Hindi ko naman ako mabidyoan agad kasi pag nagka-cancel lang, doon ko lang nakikita. I-video mo, i-record mo yung cellphone mo. Sabi niya gano'n. Sabi gano'n, naka-record itong pinag-usapan natin. Sabi ko, sir, naka-record ka mo. Ito talaga naman nangyayari sa akin Nakakaltasan ako, ginanong ko siya. Sabi niya, ganito na lang, sir, kasi magtatalo lang tayo. I-record mo yung ano mo, cellphone mo. Sabi ko, pagka ako nakuhanan ko yan ng record at ako na ibigay ko, hanggang sa taas ka ako ng joyride yan, nakahabulin ko yan. Kasi naubos yung 500 na inilagay ko, sabi ko kakaunti lang yung rides na nakuha ko. Sabi ganun sa akin, sige sir, may ebidensya rin kami na ano, tumanggap ka ng mga rides kaya nabawasan yung ano. Sabi mo nabawasan, naubos nga sabi ko naubos yung laman ng ano ko Joyride wallet ko Ang hirap din ang ano. Tapos kay Grab naman, nagreklamo yung pasahero, yung sakay ko, nagtanong sa akin, sir, ba't ganun? Bago mo na-accept yung booking ko, naka-Grab Pay ako. Kinancel ng driver, nabawas dun sa account ko. Sabi kayo, ma'am, di ko po alam, may reklamo niyo po sa Grab. Tanong niya sa admin. Minsan siguro, nagkakamali din sila ng ano.
Kaya dapat pag nagkamali, i-ano nila agad para maayos. Ito pa yan. Sabi nung naging pasahero ko, yun yan, nireklamo namin agad, report namin agad. Ang problema, 2 months bago na ibalik yung ano, pinaltas nila. Inawala. Yun lang, hintay ka na. Kasi nakapasok na sa kanila yun eh. Sabi Mas ko, madaling magpasok, matagal Oo nga eh. Yung mag-refund. reklamo ng pasahero sa ibang rider, sa akin bumagsak dahil naisakay ko siya eh. Oo. Tinanong ko sa Grab, hanggang ngayon wala pa rin message sa akin, wala pa rin reply, ako pa kinaltasan. Oo. Eh, good job naman ako dun sa kanya. Kaya, Kasi bakit pasahero na yun, dinamay pa ako. nadami ka pa. Tumulong ka lang. May mga ano na rin kayo dito, electronic tricycle. Diba? Ano ba yan? Electronic motorbike? Like sa ano po, Grab? Hindi, yung electronic na bisikleta. Yung e-bike meron, no? Oo, e-bike. So, pwede rin yan dito sa ano? Sa Hindi po, wala pang e-bike dito. Wala pa ba? Wala pa. Kung meron man, di ko pa po alam. Ang alam ko lang, tulad nung sa Joyride, meron silang sariling taxi, yung super app, Oo. super taxi. Ako, Kasi sa tulad- ibang bansa may mga e-bike na eh. Kaya lang, ano na naman yun, pag dito sa Pilipinas, ako, dagdag sa ano, trapiko. Inopen kasi nila ang Pilipinas eh. Sa import na ganyan eh. Kaya Sa tingnan nyo, import. sumikip ng sumikip. Eh, ang Kaya- kalsada natin, nagkikipot lang. Kaya nga. Tapos, ang dami pa nakaparada. Oo. Kaya talagang magta-traffic. At saka kung saan minsan sumusulpot yung tumatawid, ano. Talaga. Ganun pa rin, may sumusulpot pa rin bigla. disiplina ang Pilipino. Sa ibang bansa, Hindi na maganda. magbabago yan sa totoo lang. Hindi ka pwede kung saan tumawid.